Pipili ka ba ng buhay na hindi ka medyo stress pero wala ka rin gaanong ipon? Ganito kasi guys yung halos realidad ng buhay dito sa Croatia. Mas pipiliin mo ba yung mataas na sahod pero burnt out ka naman? Hindi lahat ng nag-a-abroad agad-agad yung mayaman. Dito sa Croatia, pwede kang maging masaya pero kagaya ng ibang cons sa ibang bansa din, hindi agad-agad yung pagyaman mo. Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog of our today's short episode. Ang taray, ang lakas maka-podcast. Di ba sabi ko podcast? Wait lang, papalit ako nga yung microphone ko. Sana all. Ano na mga te? Kumusta na kayo? Ayan. Hello guys, this is Brian and you are watching again my short vlog for our today's very short episode, diba? Sabi ko naman sa inyo, gagawa tayo ng mala podcast. Oo, may ring light tayo dito. Wala lang guys. Today is Thursday. Yes, and bukas May 1, wala tayong pasok. So, may time tayo. And naisipan ko gumawa ng isang short content. Oo, ang daming mga curious talaga. Siguro dahil dahil kaka-start ng season, yung iba naman, mga nandito na, wait lang, kulang ako ng maayos. Yung iba naman, nandito na, and siguro nandun na sila sa stage, na-feel na nila, oo, kahit Abril pa lang. Yung pagod, ayan, yung mahabang lakarin, papasok ng trabaho. Oo, ang dami-dami mga nagme-message, to be honest guys. And mafe-feel nyo talaga minsan na medyo you will ask yourself kung worth it ba talaga yung pagod ko sa sahod ko? Oo, ayan. So, normal. Ayan na. Ang dami ko na ulit na-revisit mga message about dyan. Sir Bray, kasi naman, ang dami-dami kong trabaho kahit hindi na makasama sa kontrata ko. Ayan. Normal po ba talaga na maglakad? Papasok at pauwi ng trabaho, wala man lang ang transport allowance, okay? So, ayan, pag-uusapan natin yung work-life balance. Work-life balance na ang dami nagsasabi na puro yan lang naman ang sinasabi ng mga gumagawa ng video sa Croatia. Work-life balance. Bakit wala bang work-life balance sa ibang bansa? Diba? So, yun yung pag-uusapan natin sa short topic natin. And, ayan, if you haven't yet subscribed, if you are new to this channel, please help it to reach 14,000 subscribers. Maraming salamat po. And, ang taray ng ng setup natin today. Gusto ko yung background ko. Yes. So, hindi ko lang siya pwedeng lagyan ng mga electro dito. Okay na siyang aesthetic lang, minimalist. Pero, gusto ko to pa ring light ko. Ang ganda. So sabi ko kasi, sige gawin natin parang mala podcast. Pero sana naman next time may kasama na ako nagpo-podcast. Ganito ba yung podcast? Ganito ba yon? Oo, yung wala namang scripting, kung ano lang lumabas sa bibig ko. Oo. Tapos walang mga, eto lang, kung ano lang mga free galaw-galaw, kung ano gusto kong gawin. Oo. So yun na nga, ang dami kong sinasabi. Pag-uusapan natin yan, yung sinasabi nyo, bakit work-life balance lang naman top, pero ang bababa naman ng sahod dito sa Croatia. Ayan, so pag-uusapan natin yan sa nga video na to. Okay, so nabanggit ko nga kanina yung magiging topic natin. Kaya ako siya napiling maging topic kasi ito rin yung parang medyo hindi na pag-uusapan. Oo, medyo nakakalimutan gawing topic ng mga ilan-ilan. Oo, so worth it ba na magtrabaho dito sa Croatia kahit mababa ang sahod? Kasi to be honest guys, hindi lang naman pera yung sukatan para maging masaya tayo sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga another journey na tatahakin natin. Pero, ayan, sapat din ba talaga na work-life balance yung pwedeng maging basihan kung kayo ay pupunta rito? Dito sa Croatia guys, ibang-iba yung work culture compared sa ibang bansa. Yeah, I've been in Middle East. So, ibang-iba talaga yung work culture dito. Karamihan, normally talaga, standard working hours, 7 to 8 hours sa duty. So, kung may mag-extend man kayo, overtime, di ba? Depende sa kontrata o sa mapag-uusapan ninyo. Depende sa operations, kung araw na yun, oo. My rest days, yes. Ako naman is every Sunday, since sa supermarket ako nag-work, every Sunday. But, na-normalize ko na rin kasi na minsan talaga wala akong rest day. So, again, nasa mapag-uusapan po ninyo ng amo nyo yan
kung patungkol sa no day off, yung mga extension ng oras ninyo, ayan, dapat yan ay pinag-uusapan ninyo ng amo ninyo. At mahilig sila sa slow kind of living. Yes, pero ako talaga ay lagi yung tataranta, lagi ako nagmamadali. Lagi akong sasabihan ng mga customer, "Pula ako, Brian." Ang haba na kasi ng pila. Dito sa Croatia guys, hindi uso dito yung trabaho hanggang sa mamatay ka. Mas importante sa kanila yung buhay outside ng trabaho. And yun yung unti-unti kong ina-adapt din. Until kahit sabi pating 4 years na ako dito, oo, nasanay kasi talaga tayo na puro kayod. Alam yun, naumay na ako sa mga overtime. Ayan. So, yung me time ko pagkatapos ng trabaho is hindi naman porket sinabi mo work-life balance kapag after ng work, pupunta ka ng galaan, diba? Magsha-shopping ka. So sa akin, yung work-life balance sa definition ko noon, uuwi ako ng bahay, wala akong iisiping trabaho, hihilata ako, mag-YouTube ako, manonood ako ng movies, okay na ako doon. Kayo ba? Comment nyo kung ganun kayo, kung same kayo sa akin. Kasi fulfilled na ako doon, content na ako ngayon, and sa ganung setup, and also ito, gumagawa ako ng content after ng trabaho, di ba? So, na-execute ko yung mga bagay na gusto kong gawin outside ng trabaho. Pag tapos ng shift, tapos na. Oo, pag umuwi ka ng bahay, wala na mga abala sa'yo. Tapos na. Sa trabaho lang, ay sa trabaho. Yun. So, ngayon, punta tayo sa isang reality check. Ayan, usaping sahod. Ang dami-dami na-curious. Ang dami-dami nagsasabi na ang baba ng sahod dito sa Croatia. And again, never ko sinabi na mataas. Okay? But meron tayong mga kailangan syempre isipin. We can admit, okay, if we are going to compare Croatia sa ibang part ng Schengen, isa sa mga downside ng Croatia yung sahod, yung basic minimum wage. Yes, hindi po siya ganun kataas compared sa other Europe country, no? Other Europe country. And may magkasabi din dyan na may mas mataas sa sahod sa Middle East compared sa Croatia. Mas maganda lang pakinggan dahil nga Europe, no? So again, yun yung isa sa mga downside pagdating sa mga sahuran dito sa Croatia. Kaya nga diba, sabi, lagi kong sinasabi, kung kayo ay nasa Middle East, pag-iisipan nyo mabuti yung offer. Kasi nga, baka nga naman mataas yung sahod nyo dito sa Middle East, seasonal kayo dito, inarap na nyo yung offer na mas mababa ang sahod, di ba? So, pag nandito na kayo, magreklamo na kayo na ang bababa ng sahod, so baka nyo pinirmahan. Pangalawa, may mas mataas na po talagang European country na magpasahod compared sa Croatia. We are all aware of that. Okay, sabi ko rin, hindi naman sobrang yaman ng bansang to, hindi ito perfect, no? So, yung reality, no? Sa mga service jobs, kahit pa siguro minsan sa seaside, hindi lahat, ha? Hindi lahat. Okay, disclaimer, ha? Hindi lahat. Usually, ang mga yan sumusunod lang sa basic minimum wage ng Croatia. So, magkano ba ang basic minimum wage? 1,050 before tax. So, yung 1,050 na yon, may mga kaltas pa yon. Magkano kadalasan yung natitira sa basic minimum wage? 800 euros. Pero, ayun nga, sabi ko rin na doon sa sahod niyo na net, depende na lang yan kung paano nyo gagastusin, paano nyo ibabudget. Kasi at the same time, wala na kayong iisiping bayarin bukod sa pagkain ninyo dahil yung kuryente, tubig, bahay, is bayad na. Employer nyo po ang nagbabayad nun. So wala na kayong iisipin. Kumbaga, you just have to budget your net salary, magkano yung papadala mo, ayan, magkano monthly allowance mo, ayan, yung magkano panluho mo, ganun. So talagang discard nila ang kailangan para ma-budget natin yung ganong klaseng income kung tayo ay nasa basic minimum wage. Sa skilled jobs naman, ayan, I know, siguro mas mataas talaga siya. Yes. Pero, again, mababa pa rin siya compared sa ibang part ng Europe. Okay? So, lagi naman kasi tayo may comparison na nangyayari na nasasabi. Hindi na maiiwasan yung mag-compare dahil nga nasa Schengen Union si Croatia. Kaya kahit yung mga taga rito guys, mas pinipili ring magtrabaho sa ibang part ng Schengen, Europe. Kasi nga, mas mataas ang sahod. So, ang tanong ngayon, mas okay ba sa inyo yung chill na buhay pero hindi ganun kataas yung sahod? Okay ba sa inyo yung chill life pero pa konti-konti ang ipon? So, dito na papasok yung debate. Tara, debate. Sure.
Okay, ang tanong, mas okay bang mas mataas ang sahod pero pagod ka? Or chill life pero hindi ganun kataas ang sahod? So, alin kayo sa dalawa? O, comment nyo yan. Croatia. Ayan. Kahit pa sabihin natin na hindi ganun kataas ang sahod, pero mas magkakaroon ka ng time sa pamilya mo, hindi ka madalas burnt out except sa peak season. Yes. At yun nga, sabi ko nga kanina, may time ka mag-enjoy sa sarili mo, sa buhay, kung anong gusto mong gawin after ng trabaho. Pero, ayan, yung sinasabi ninyo mababa ang sahod, isa sa mga cons niya, syempre, mahirap mag-ipon. Limited financial growth, at kailangan mo talagang mag-budget ng maiki, lalo na sa mga kakabayan natin, kagaya ko, na sumasahod lang ng basic minimum wage. So, depende yan talaga sa goals mo. Kung ang priority mo talaga ay pera, baka hindi Croatia ang best option for you. Pero kung ang priority mo ay peace of mind, pwede itong maging ideal. Pwedeng maging sapat sa una. Isa sa rin sa mga real talk ay hindi para sa lahat ang Croatia. Perfect ito para sa mga kabayan na gusto ng slow pace of life. Hindi materialistic at mahilig sa simpleng lifestyle. Sino dyan ang mahilig sa simpleng lifestyle? Pa-travel-travel? Pero kung ikaw ay breadwinner, may malaki financial goals, gustong yumaman agad, okay? So, yun nga, sabi ko nga kanina, if you will compare Croatia sa ibang part ng Schengen, meron pa talagang mas mataas na sahod. Yes. Baka dumating sa point dahil nga yun yung goal mo, di ba? Yung goal mo talaga is ganun yung pera o pera ang usapan, baka may times na ma-frustrate ka. Eh yun nga, sabi ko rin nga kanina, may mga nag-message na worth it ba yung pagod sa sahod ko? Oo, kasi nga pagod na pagod yung trabaho. Oo. Baka nga siguro kasi ang talagang priority. And it's normal naman, guys. Normal talaga na maging priority ang pera. Kasi nga, kaya nga tayo nag-abroad para yumaman. 'Di ba? Para magpaalipin sa euro. 'Di ba? At ako, if you will ask me, okay ako sa simpleng buhay kahit hindi ganun kataas yung sahod. Yes, kumbaga, kasi, in-enjoy ko yung bawat moments ng buhay ko. Kahit pa sabihin na medyo kapos ako, di ganun kataas yung sahod ko compare sa ibang mga wala akong pakialam sa sahod ng ibang tao. Yes. So, ako basta na-fulfill ko, nasa-satisfy ko yung sarili ko sa mga bagay na gusto kong gawin, gusto kong bilhin, no, ang pera ibabalik naman yan. Oo, wag mong pagkaita ng sarili mo ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo kasi hindi mo alam kung kailan mo ulit makukuha yung kasiyahan na yon. Hindi mo alam. Siguro, ayoko dumating ako sa point na may mamiss akong happiness sa buhay ko kasi gusto ko lang talaga siyang i-enjoy. Gusto ko lang talagang maging masaya. And yun yung purpose for me ng buhay, maging masaya. Hindi naman tayo to the point na magwawaldas tayo. Oo. Pero, kumbaga sa part ko lang, yun sabi ko nga kanina, kahit hindi ganun kataas yung sahod ko, hindi ko rin naman tinitipid yung sarili ko. And, itinitirit ko yung sarili ko base sa kung anong deserve ko na alam ko. Yun. Oo. So, sana ganun din kayo, guys. Pero hindi tayo magwawaldas, okay? Kumbaga, ako ay satisfied. Oo, contented ako sa kung ano meron ako ngayon sa Croatia. Sa totoo lang, guys, kahit medyo pagod, hindi ka, okay. Baka sabihin nyo na naman, sabi ko kanina, ay slow pace life ang dito. Pero bakit trabaho tayo? Oo, sobrang busy. Ganun talaga sa trabaho, guys. Oo, pag ang usapan ay trabaho. So, paglabas ng trabaho, iwan na yung trabaho. Sa trabaho lang. So, sa mga nakakakita sa akin kung bakit ako nabanat sa trabaho, part of the job yon. Pero I make sure sa sarili ko talaga ng after ng trabaho, ayan, kung gusto ko diba, ginagawa ko para makapag-vlog, ako, basta ko ano yung definition nyo ng work-life balance. Oo, after basta ng trabaho, wala nang iba kayong iisipin, kundi yung sariling buhay ninyo. Masarap ang buhay sa Croatia, pero hindi ko masasabi na perfect. Yun, contentment talaga yung napaka-importante. Kasi kahit naman ako minsan, I'm asking myself kung hanggang kailan ako ganito, hanggang kailan ganito yung trabaho ko, hanggang kailan ako dito sa Croatia. And sapat na ba itong ginagawa ko para sa future ko, para sa future ng family ko sa Pilipinas? So, ang sagot sa tanong na worth it ba ang work-life balance sa Croatia kahit mababa ang sahod?
Ito yung sagot. For me, for me. Depende sa priorities mo sa buhay. No, so lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang desisyon, lahat tayo ay may kanya-kanya pangangailangan, at lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang plano sa buhay. Kung ano yung priorities mo, pag-isipan mo ng mabuti bago mo i-grab yung isang opportunity dito sa Croatia. Okay, sabi ko nga, hindi naman aalis ang Croatia dito. Yes, nandito lang siya. Pero kung kayo ay talagang nag-aim ng isang trabaho kung saan na gusto ninyo ay bigla kayong yayaman, di ba? Pag-isipan ninyo na mabuti. Kung kayo ay naghahangad ng isang work-life balance, ayan na buhay, ayan, gusto nyo maka-experience sa Europe, ayan, ng snow, yun lang, oo, pero hindi nyo medyo iniisip yung sahod, baka maging idea lang Croatia sa inyo. No, so yun lang, I hope nagkaroon kayo ng idea sa short topic na to, and I hope nasagot natin yung mga ilang katanungan. So kung kayo ay may mga tanong pa sa ating sa kung ano-ano man, oo, sa buhay, or ano pang gusto nyo gawing content ko sa YouTube, sa channel natin, comment nyo lang, malay nyo, yan ang ating maging next content sa ating channel. Again guys, please help me to reach 14,000 subscribers, and maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy sumusuporta at hindi nag-i-skip ng ads sa mga videos na ina-upload natin. So, na-miss ko gumawa ng mga ganitong vlogs kasi hindi na ako makapag-vlog sa labas dahil sobrang init. O, yun, tsaka nakaka-proud, ang baba ng kuryente namin. Dati pumapadak kami ng halos almost 200 euros kasi nakabukas nga ang heater. So, itong buwan na to, April, ilang araw lang kami siguro nag-heater at saka aircon. Aircon na kasi ang binubuhay natin eh. Pero, konting bukas ko lang na bintana dito, ay, ang lamig ng bahay. Yeah, so, nakaka-proud. 2 digits na lang yung kuryente namin. Pero hopefully ay yun na talaga yung habol ko, yung provided accommodation na hindi sharing. Kasi yung pambayad sa renta, sana pang iPhone 18 ko na lang. Kasi itong iPhone 14 Pro ko, grabe. Gamitin ko na siya ng 30 minutes, wala na siyang battery. Kailangan naka-low bat na agad siya, yung save battery option. And ewan ko ba, bakit nag-iba yung settings ng camera ko dito? Kakalikutin ko nga siya. Anyways, hindi ko sinasabi, hindi man-related. Thank you so much for watching. Again guys, good luck sa mga naghihintay ng mga working permits and visas. Congratulations po sa mga visa approved na, working permit approved na. Ayan, congratulations sa inyo guys. Again, huwag kayong panghihinaan ng loob kung kayo ay naunahan ng mga kabatch ninyo. Sabi ko nga, yun ang kanilang time. Tayo, hintay-hintay pa tayo. No, let's just be happy for them, and darating din yung time na tayo naman yung pupunta. Tayo naman yung papalakpak, tayo yung mag-celebrate kasi lumabas na yung mga hinihintay natin. No, good luck mga kababayan, and see you soon po dito sa Croatia. Ciao! Anong magagawa?